Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ikadalawa ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na may local name na Bagyong Henry ay kasalukuyan na nga pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bukod nga po rito sa bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, may panagbago po tayong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan bahagya na nga rin po itong lumalapit dito sa may silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility, at kung saan posible na nga itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, at posible pa itong maging super typhoon category, at inaasahan po natin nahihilangin nga po nito ang hanging habagat na nagbumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat panahon naming lalabas. At para maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat panahon naming lalabas, paki-like and subscribe na rin po, and don't forget to share para marami po tayong maabisuan na ating mga kababayan upang makapaghanda at makaiwas sa malubhang epekto ng panibagong bagyo na posible nga po itong maging super typhoon category sa mga susunod na araw. Inaasahan nga po natin na manlalasa nga po ito dito sa may area ng Luzon, Visayas and Mindanao, dahil nga po hihilahin nga po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Nalubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil hindi po natin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa ating bansa. Samantala, ang bagyong Henry na ating bimonitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan po yan sa layong 525 kilometers kanluran ng Baknutan, La Union, kung saan taglay pa nga rin po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour near the center, samantalang may pagbuso naman po ito na umaabot sa 55 kilometers per hour habang kumikilos nga po ito pakanluran, ilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour, kung saan nga po nakikitaan nga po natin habang papalayo nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay mag-i-intensify pa nga po ito into tropical storm category, kung saan makikita nga po natin na hinihila nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kung saan nagdadala nga po ito ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ang mga biglaang buhos na mapag-ulan. Kaya naman lubos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar, na kung saan kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng payong o kaya naman kapote, dahil sa mga inaasahan pa rin po natin ang mga biglaang buhos na mapag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, para naman sa magiging track nitong bagyong Henry sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, makikita nga po natin na habang papalayo ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay hihilahin pa nga rin po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, kung saan nga po pinaganda pa rin po natin ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mapag-ulan, na kung saan magdudulot pa rin ito ng mga maulap na paporin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm o mga biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan, kung saan posible pa nga rin po ang pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Na epekto nga po nitong hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Inaasahan nga po natin ngayong araw ang mga bugso-bugsong hangin sa area ng Pangasinan, Zambales, Bataan, and Palawan, na dulot nga po nitong hanging habagat na hinihila nga po nitong bagyong Henry na papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, dumako naman tayo sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan mayroon pa rin po tayong minimonitor na panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. May category na nga po ito na tropical storm category, at may lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center, samantalang may pagbugso naman po ito na umaabot sa 85 kilometers per hour habang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At huling namataan po yan sa layong 2,975 km silangan ng Visayas, kung saan inaasahan nga po natin sa mga susunod na araw ay posible nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ibibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Inday.
na base nga po sa ating pinaka-latest track, makita nga po natin na papalapit nga po ito dito sa ating bansa at posible nga po itong maglandfall dito sa Mariana Islands pagsapit ng linggo. Na kung saan nga po makikita nga po natin, posible nga po itong may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 105 km per hour near the center. Pagsapit po yan ng linggo ng 2 PM. Samantalang pagsapit naman ng Lunes, July 6 ng 2 PM, inaasahan po natin na mag-intensify pa nga po ito. Kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin umaabot sa 139 km per hour near the center. Tinaasahan po natin na mas malapit na nga po ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility at pagsapit nga po ng Martes ng July 7 ng 2 PM, inaasahan nga po na ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 191 km per hour near the center, na kung saan naasahan nga po natin na super typhoon category na nga po ito. Ito pong makikita nga po natin na 191 km near the center ay sustained wind po yan, kung saan hindi pa po natin nakukompute yung pinakabuso, kung saan mas mahigit pa nga po yan dito sa sustained wind. Kaya naman inaasahan po natin bago tuluyan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo ay super typhoon category na nga po ito. Samantala pagsapit naman ng Merkules ng July 8 po yan, ng umaga 8 AM, inaasahan po natin na bagya naman hihina at posible na nga lang itong taglay na lakas na hangin na umaabot sa 181 km per hour near the center, ngunit malakas pa nga rin po yan. So maging alerto lang po tayo dahil sa inaasahan na po natin na habang ito ay nasa may silangang bahagi ng ating bansa, asahan po natin ang paglakas ng hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman asahan po natin ang mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na lubos na apektado ang ating mga kababayan, especially dito sa may area ng Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Antique, Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sorsogon, Davao Region, kabilang ang area ng Bataan, Zambales, Ilocos Region, at Batanes, kung saan inaasahan po natin epekto lang po yan ng hanging habagat na hilain nga po nitong panibagong bagyo na bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Inday, kung saan nga po posible nga itong maging super typhoon category bago tuluyan lumapit dito sa ating landmass. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga panibago naming ulat panaw naming lalabas. Para maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat panaw naming lalabas, paki-like and subscribe na rin po and don't forget to share para marami po tayong maabisuhan ng mga kababayan ukol nga po dito sa nabuo na masamang panahon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan lubos pa rin po tayong apektado ng panibagong bagyo na ating lumonitor sa mga susunod na araw. Kaya ngayon pa lamang ay maging handa na po tayo at maging alerto, na kung saan mayroon na nga pa rin po tayong track nitong panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, para naman sa maging lagi ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon dito sa may area ng Batanes, Babuyan Group of Islands, and Cagayan Valley Region. Dahil nga po sa inasan nga po natin na lumalayo na nga po itong bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, asahan na rin po natin makakaranas na rin po tayo ng maliwalas na panahon. Ngunit maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala dito sa may area ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po ng maulap na paporoy na sinasamahan pa rin po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat na hinihila nga po nitong bagyong papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility na Bagyong Henry. At para sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Legazpi, 24 hanggang 31 degrees Celsius, Tugigaraw 26 hanggang 37 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 17 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila 25 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ang temperatura. Tagaytay 22 hanggang 30 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ang temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maulap na paporin, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental,
Nadulot nga po yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na makikita nga po natin na hinihila pa rin itong bagyong palayo ng ating bansa na bagyong Henry. Samantalang sa may silangang bahagi ng Visayas, inasahan pa rin po natin makaranas pa rin ng improving weather ngayong umaga. Samantala pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm. May siyang magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At para naman sa maging agot ang temperatura dito sa may Tacloban, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agot ang temperatura. Cebu, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa agot ang temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, asahan pa rin po natin makaranas pa rin po tayo ng maulap na paborin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, kabilang ang Cotabato, Davao Occidental. Nandulot nga po yan ng hanging habagat. Siya nagdadala pa rin ng mga localized thunderstorm. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At kung sakaling kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaling pa rin magdala ng payong pananggalamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, para naman sa maging lagi ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas ng gale warning sa kahit anong bibayan ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin ang moderate to rough sea condition pa rin dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Especially po yan dito sa may Pangasinan, La Union, Ilocos Region, Zambales, Pangasinan, Cavite. Nadulot nga po yan na itong bagyong Henry na papalayo ng ating bansa, kung saan nagdadala pa rin ito ng mga localized thunderstorm na siyang nagpapatas ng alon ng ating karagatan. Kung saan lubos pa rin po natin pinag-iingat ng ating mga kababayan mangisda, lalong-lalo na doon sa may mga maliit na sakyang pandagat, dahil siyang mapanganib pa rin pong pumalaot dito sa nasabing lugar. Samantala, sa mga labing bahagi ng ating seaboard, slight to moderate pa rin ang ating mga pag-alon nating inasahan. Kaya naman, palaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan, especially dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan slight to moderate lamang ang ating mga pag-alon. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon yung araw ng Huwebes, ika-2 ng Hulyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaliktang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat na aming ilalabas. Ukol nga po dito sa nabuong masamang panahon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Maraming salamat and God bless us all.